Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face! Face-to-face! Sino ngingiti? Face-to-face! Inyong bangayan? Face-to-face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face-to-face! Tapon nyo ang basura nyo. Ayaw namin ang makalat, lalo na ang mga nagkakalat ng fake news dito sa Team Puti. Eto na nga, mas mabaho pa sa basura ang kwentong gawa-gawa. Ew yan, be! Walang ganyan sa Team Pula! Pula, pula, pula! Dapat walang atrasan. Yes! Dito dapat may paninindigan. Dito sa Face-to-Face Harapan. Woo! Sa batas, bawal ang trash talk. Yan ang bilin ni Attorney Lorna Capunan! Maghasik ng mabuting gawa, hindi ng basura. Thumbs up yan kay Dr. Love, Brother June Banag. At syempre, linisin hindi lang ang paligid, pati ang kaisipan. Friendly reminder mula po yan kay Dr. Camille Garcia! Hangarin niyang makatulong para ayusin ang gusot sa barabarangay at linisin ang nadungisang samahan ng magkakapitbahay. Narito na ang atin ng masa, ang multi-awarded journalist and host, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Para siya sa resort. Manager po. Oo, resort manager. Yung Opo. nasa dagat, nandyan ang dagat, tapos nandyan ang sand, tapos nakatingin ka na lang sa mga tala. Hindi ba? Ay, tala. 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 Oh, tala. Oh, paano yun? Sarah G, ano masasabi mo? Ayan. Isa na namang alitan ang namuo sa pagitan ng talagang mga magkakapitbahay, no? Alam mo siguro kung ang mga bahay magkakalayo lahat, walang mag-aaway-away. Yes. Oo, kasi eto na naman, magkapitbahay dahil sa basura. Ayun, maliit lang kung titignan, pero malaki ang gulo kapag napunta sa maling bakuran. Totoo naman yon. Siguradong tapunan now, bardagulan later. Basura mo, tapon mo! Pero si Malin sa maling lugar ay tinapon ang kanyang basura. Kaya nagagalit ako sa'yo, Malin. Dito ka palang tatapon ng basura. Paano pagka bumaha dito? Siyempre, kakalat yung basura lahat dito. Ikaw, Tere, bago ka manito ng tao, alamin mo muna kung sino yung nagtapon at may prueba ka ba na siya ang nagtapon ng basura. Oh no! I smell something mabahong gulo. Malin, aminin mo na, nakita naman talaga kita nagtapon sa harap ng bahay ni Tere ng basura eh. Malin, paano kaya ito? May taong nakakita pala sa'yo. Basurang itinapon mo, tiyak na babalik sa'yo. O, ito na. Siya raw ang madalas tapunan ng basura ng kanyang kapitbahay. Hindi na raw niya matiis, lalo na kapag ang basura galing mismo sa dati pa naman niyang kumare. Tere, humarap ka na. Talaga ba basura ang pinag-aawayan, Nanay Tere? Basura talaga? Opo. Kasi Bakit? nagtatapon po dun sa harapan ng bahay ko. Tapos marami na po mga basura dun. Dinadagdagan pa.
Okay. Opo. Hindi ba sa barangay, pinag-usapan na natin kung nagkaroon na tayo ng ganitong kaso dati, dapat naglalagay ang barangay ng malalaking basurahan sa bawat barangay. Opo. Hindi ba may tapunan? Wala ba kayong tapunan doon? Meron pong mga tapunan. Kaso nga po, doon po sa bahay namin o sa labas mismo sa pintuan namin, tinatapon yung mga basura. Bakit? Kaya nga po siguro may lihim siyang galit. O bakit? Kasi nagkaanuhan po kami sa cash out, cash in, ganyan. Ang ano yun, meron daw siyang perang ipinadala yung anak niya. Ang sabi ko sa kanya, bakit kayo mo lang sinabi na may padala, 4 na araw na? Madalas naman siya sa akin nagpapa-cash out. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, antay mo ako mag-isip. Kasi nagpa-cash out ka na rin. Pinipilit niya ako. Tapos medyo, yun talaga nag-away kami nun talaga sa pintuan. Parang iniskandalo niya ako kasi malakas ang boses niya. Sinabi niya na, hindi ko raw binibigay. Sabi ko, hindi. Antayin mo kung mag-isip. Kasi nga, nagpapa-cash out ka sa akin, madalas ka sa akin nagpa-cash out. Kaya antayin mo lang ako mag-isip kung na-cash out mo na to. O ano nangyari? Ba't siya nagalit sa'yo? Nagalit po kasi, sabi niya, nagpa-cash out daw siya, mayroon daw pinadala. Sabi ko, paano ka may pinadala? Wala naman. Ilang araw na daw dahil kasi ba't di ka kaagad pumunta rito? Lapit-lapit mo, magkatabi lang tayo. Kaysa wala daw siyang cellphone, sinanla daw. Sabi ko, hindi ko nakasalanan yun. Tapos nalaman ko pa, may pupunta dito sa amin. Oy, sinabi ko na antayin ako mag-isip. Sabi ko, bakit paulit-ulit naman? Gano'n ka ba katagal mag-isip? Hindi kasi nga, nagpa-cash out na po siya sa akin. Oo. Kaya sasabi ko sa kanya yun ang katwiran ko. Yun ang inyong pinag-aawayan. Opo, yun po ang cash una. in, cash out na Opo. e-wallet. Opo. Okay, kaya nagtatapon siya ng basura sa harap ng bahay mo para Ayun makaganti. siguro, opo. Pero sa pera, kwentas klaras na kayo. Okay na po. Okay na. Sa ngayon, sagutan kayo, magkagalit. Dahil Ang masama dyan. kasi, ni-skandalo niya ako yung talagang, ni-skandalo niya ako sa bahay, yung Anong sagutan. iskandalo? Ano nangyari? Napakalakas ng boses niya. Tapos mga cash out, hindi siya makamove on din. Binabalita niya. Na kesyo ako daw, wag na daw magpa-cash out sa akin. Ganun. Kaya, opo. Pero nakuha naman niya yung pera. Ayun naman pala. Kaya nga po. Pero yan ang iyong panig. O eto na. Siya naman ang inirereklamo at sinasabing guilty sa pagtatapon ng basura sa harap ng bahay ni Nanay Tere. Malen, humarap ka na. Okay. So ito na ngayon yung mo. Pero dati, kayo ay magkumare. Ayon. Ano na naman ang mas malalim na dahilan kung bakit tinatapon ni Malen ang basura sa gilid ng bahay ni Tere? Pero bago mo sagutin, magbabalik ang Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Okay, so Malen, diretsahang tanong, totoo bang ikaw ay nagtatapon ng basura mo sa bahay ng iba, yung kay Tere? Hindi po, ma'am. Kasi nung naglinis po ako ng tapat namin, tapos po ako maglinis, itatapon ko na po sana yung basura. Nagkataon naman, padaan na po ako dun sa eskinita kung saan po yung sinasabi niyang basura, may nakita na po talaga ako dun basura. Di syempre ko muna na may basura, kumbaga, inano ko pa. Hindi ka dapat magtatapon doon. Siyempre, malay ko pa kung sino nagtapon doon, di ba? Kahit Ako namang ginawa ko, pinatano ko. Tapos yun, nung time na yun, galit na galit siya. Pero willing naman po ako, ma'am, nakunin yung basura ko na yun para itapon doon sa ang problema lang, ma'am, ang gusto niya mangyari, hindi lang yung basura ko kukunin ko, kundi pati basura ng iba, kukunin ko at itapon ko. Kung di ko rin itatapon, kukunin to niya isa-isa, itatapon ko sa kanya. Tama po ba yung gagawin niya? Kung hindi ka nahuli, hindi ako magsasalita ng ganun. Matagal na ako nagsasalita. Na huwag magtatapon doon sa harapan ko. Isang beses lang po ako nagtapon, ma'am. Hindi po marami. Isang beses lang? Isang beses lang po talaga, ma'am. Ayun. Pero galit na galit siya. Kaya ganito ganyan. Sinabihan ko naman po siya na, alam kong pagkakamali ko na nailagay ko doon, na ipatong ko pa doon yung basura ko. Isang beses lang po yung ginawa ko. Kaso siya, sabi ko, daldal siya ng daldal. Sinong nahuli ko talaga na magtatapon ng basura? Kasi panay ako bunganga lang doon. Hindi sana nagpakabit ka ng CCTV para makita mo kung sino yung iba nagtatapon. Bakit? Hindi yung sa akin yung totoo lang yung tapon. Hindi pwedeng ganon, di ba, ma'am? Pera ba tayo para may CCTV? Basura na iba, gusto mo kukunin ko rin? Yan ang mali sa'yo eh. Kasi bumangera ka. Kaya wala kang iniisip. Kung nagpapakasakawin ako, kundi magbubunga ka sa mga tao. Bakit?
Alam mo yung tawaran sa farmers? Oo, yung baling. O kaya yung sa sabong? Opo. O yung pustahan sa sabong? Parang ganon, ano? Teka muna, Tere. Baka naman ikaw ang hindi makamove on. Hindi kaya? Ikaw yung may galit sa Hindi po kanya? kasi narinig ko may mga parinig. Parinig? Ikaw nga dyan na parinig sa akin. Nagpaparinig. Sus! Dapat wala nang Kaya marami. Huwag niyo po ako sinisigawan. Wala Ikaw akong wala. Hingi ng reference. Bakit parang Kung wala nagdadamay na ako sa akong mga reference, Hingi ng reference eh. Yan, ha? Pero wala nang utang. Wala naman. Wala na. Opo, wala. Okay, yun lang tanong ko, ha? Tama na. So, wala nang utang. Ewan ko ba, Yan ay nagtatag nasa siya? nakaraan na. Opo. Pagka-okay na rin naman kami. Gcash, o yung cash out, wala na yan. Wala na po. Okay, tapos na. Opo. Basura na lang ang pinag-uusapan natin dito. Sabi mo, isang beses ka lang nagtapon. Opo, ma'am. Bakit? Pero- Sa palagay mo ba, mas maraming beses pa siya nagtapon? Kasi marami na pong basura doon eh. Eh kasi wala kasi CCTV. Dapat may CCTV ka. Yung CCTV nagsabi sa'yo, mali-mali rin. Yan ang hirap sa'yo. Ang pinapairan mo, yung CCTV. Tumanga mo. Dapat titikon mo yan. Huwag kang ganyan. Sandali lang. Hindi ko nakakaya kasi buong basura ka Sandali rin. lang, naiiyak na si Doc Becky. Wala na kaming naiintindihan sa pamilyang ito. Isa-isa lang. Oh, Attorney Lorna, hindi ba ang barangay, sa sanitation ng barangay, may obligasyon ng barangay na maglagay ng basurahan? Hindi ba? Tama, pero kasi meron tayong anti-garbage law, no? Oo. Merong talagang sa batas, nakalagay dyan yung duty ng local government and down to the barangay na mag-provide for the proper disposal of waste. Hindi lang pagtatapon, pagre-recycle pa ng waste, no? Kaya nga. Sa Solid Management Act. So, dapat hindi kayo nag-aaway. Mag-complain kayo sa barangay na mag-provide sila ng mga public disposal So, garbage kumbaga, can. yung barangay captain nyo ang magsasabi sa ano ang lugar na dapat Saan dapat itapon? para hindi perwisyo din sa inyong kalusugan yung mga bata, hindi ba? Oh. So, narinig na natin ang panig ng dalawang magkaalitan, pero ano naman kaya ang itatapong buwelta ng kani-kanilang kakampi sa pagbabalik ng Face-to-Face Harapan? Harapin mo face to face. Para sa kanya, no, ang pagtatapon ng sariling basura sa bahay ng iba, kaya wag naman siya na mismo ang madedehado. Kaya kakampi ng nagrereklamo. Eto na, si Maming, humarap ka na. Ay! Ikaw kasi, ayaw mo ka ang hiling ng pagkakataon mo sa kanil. Napakadisposa mo. Walang katungkol din ako sa kanil. Napakadisposa mo. Magkakang nga. Ikaw, datang na kung nasa doon. Oo, ako nagtapon, pero hindi lahat doon. May barang. Wala kang CCTV. Dapat CCTV ang mata mo. Bumupat sila po sa tapat ng bahay. Nanay. Si Maming. Maming! Ngiti ka naman ng konti. Ngiti ka naman. Bibigyan kita ng pustiso. Talaga. Pero gamit na po. Pero second hand. Nagbebenta si Ryle ng second hand na pustiso. Okay. Aling Maming, maraming beses mo ba siyang nakita na nagtatapon ng basura doon? Siya lang po lang nakikita kung nagtapon ng basura, walang iba. Siya lang nakikita Hindi mo? ko po alam. Isang beses na ako nagtapon, ako na nagtatapon Kaya nga, lagi. ikaw lang Yung isang beses, tsaka sa nakikita mo, magkaiba yun. Kahit Isipin dinay mo, mo pa. mag-aalok salita. Laruin lang po natin ng konti. Wait lang. Aling Maming, kayo po yung nagtutulak na alam niyong siya'y nagtatapon. May pruweba po ba kayo? Nakita ko po siya. Paglabas ko, nauna siya, may dala siyang plastic bag na basura doon yan. O, ilan nilagay nakita sa mo? harap. Ilan nakita mo? Doon sa harap nito. Ilan nakita mo nga? Oo, nakita ko nga. Di ba dalawa? Malalaman po natin
natin ngayon kung mali po ba yung pagtatapon niya ng basura. Mali siya po. Meron po bang dapat na lugar sa inyo na pinagtatapunan May ng basura? truck dumarating. So hihintay niya po yung truck sa kanya lang po yan, no? Tinapos sa Tuwing kailan? Doon po Tuwing kailan itatapon dumadating ang truck? Araw-araw yung po. Araw-araw? Wow! Oh. Nagchismis. So, mga ilang bahay ang pinag-uusapan natin? Mga ilang bahay kayo? Maraming po kasi basura kami. po nang nakakalat doon po. Kaya nga, mga ilang bahay. Marami po. Marami. Cemetery kasi yung ano yun po. At lahat yon doon nagtatapon? Siya lang po yung nagtapon sa Siya harapan lang po nakita nakita namin. namin. Saan tinatapon? Marami pong doon nakatira, Sandali. ma'am. Saan nagtatapon yung iba? Lalabas pa po, kasi. nilalagay kasi na lang doon po yung sa truck. harap ng lalabas bahay sa nila. harap? Harap sa bahay Lalabas nila. pa. Nag-aantay sila ko. Tapong basura, may nagtatapong basura, binabayaran nila, ganun. At sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, meron tayong litrato ng basura. So, eskinita. Opo. Ha? Eskinita talaga, oh. Ano ba ito? Ano to? Magkabilaan to? Yan po yung basura. Kasi may maliit Dalawang pong ano lang kanal eh. po ang May plastic maliit sa pong akin dyan, kanal ma'am. eh. Yun doon lang po ako sa unahan. Masikip. Opo, maliit. May kanal kasi. Tapos, yung barangay, kinokolekta nila ito. Sila'y naglalakad mismo dito. Hindi po, lalabas ka. Kailangan ilabas mo yan sa kalsada. Yung Nang anong araw? Ay, anong oras? Minsan, umaga naman po, mga alas 9, alas 10, ganun. Alas 9, alas 10. Kanya-kanya kayong dala. Opo, ganun. Ayun. So, ang nangyayari parang tinatamad lang yung iba. Opo, yan. Kaya nilalagay lahat sa'yo. Ayun. Alam po ba ninyo na bawat tao ay mayroong 0.40 kilograms o kalahating kilo ng basura araw-araw? Tissue, mga delata, mga bote, mga plastic, araw-araw yan. So, Mga kailangan may sistema po talaga, nanay. Para hindi maging sanhi ng sakit at saka yung madumi ang inyong kapaligiran. At barangay ang pwedeng tumulong sa inyo dyan. Okay, so, si Mameng ang kakampi ni Tere. Eto naman, hindi raw makatarungan na si Malen lang ang pinupuntirya. Ang kanyang depensa, hindi naman ito basura ng iisang tao lang. Bebe, humarap ka na. Teka muna, sandali. Bakit umiiyak ka na? Nagagalit po ako dyan. Basura na nga yung mukha niya eh. Siya po ang mukhang basura. Talaga niya po ito ako kayo. Ikaw ang mukha ka talagang basura. Talaga? Ba't inaalam siya kung ano? Mali. Ikaw talaga. Kasi may nakakita na sa kanya. May nakakita na. Mukha mo mukhang basura. May nakakita na sa kanya eh. Bakit guilty ka? Ha? Ate Bebe, nung umamin si Ate Malen na siya nga nakapagtapon ng basura doon isang beses, ano naman ang ginawa ni Ate Tere sa kanya? Nung umamin. Naman po siya ng sorry na kinuha niya yung basura doon. Tinapon naman niya sa maayos eh. Humingi naman po talaga siya ng sorry sa kanya. Pero tama po na isang beses na lang po nangyari. Dahil may alitan po sila. Pero tama po rin sinasabi ni Ate Malen na isang beses lang talaga nangyari. Isang beses lang po nangyari. So sadyang marami talaga nagtatapon ng basura doon sa lugar ni Ate Tere. Ano po para sa inyo ang mas mali? Yung sinita ni Ate Tere o ginawa ni Malen? Na nagtapon. Kinuha naman niya yung sinabi sa kanya ni... Hindi, sinabihan ko lang naman talaga siya eh. Na huwag siya magtatapon doon. Eh kasi naglakas din siya Wala ng kang boses. sinabi sa akin. Natural, dapat. Galit na galit siya ka. pa naglalakas ang boses. Ako Sabi na ko nga sa'yo, nagsalita sa kanya. sorry na. Diyan ko na kasi may nakita kong basura doon. Isang beses ko lang ginawa yun. At Kaya di ginawa ba ko sabi naman ko sa'yo, eh. hindi Ano dapat ang pipilit yung ang gusto mo mangyari? Kunin ko lahat. Kaya ganyan ka. Tapos Hindi ko nagsasabi lahat. Pero ka. hindi ka. Ito po ang tinatawag na rampa ng kagandahan. Ayan. Tumigil na kayo. Sa aming pagbabalik, kakausapin natin ang barangay. Magbabalik ang face-to-face harapan. Pin mo face to face. Grabe! Ibang klase rin, ano? Yung napakaliit na bagay, parang gamundo na ang laki.
para sa mga taong ito. So, yung barangay kausapin natin ngayon, si Michelle Muniz ay Barangay Secretary ng Barangay Tugatog sa Malabon City. Hello, Michelle! Hello po, good afternoon po. Pasensya na po sa boses ko. Okay lang po, parang pausyata kayo. Okay, Michelle, ano ba ang pwede natin gawin dito tungkol sa basura? Pwede bang mamagitan ng barangay para magtalaga na kayo, tumukoy na kayo ng lugar kung saan talaga ang tapunan ng basura ng lahat? Ma'am, ganito po kasi yan. Meron, actually yung pinaka-area po nila, malapit po sila sa dump site. Malapit sa dump site? Opo, kaya... Pero may kumukolekta naman daw, may kumukolekta daw ng kanilang basura. Every day po ang garbage collection natin. Ayun. Okay, so... Paano kaya ito nag-aaway-away sila tungkol sa paglalagay ng basura sa harap ng mga bahay nila? So pwedeng mamagitan kayo para may isang lugar na lang kung saan nila dadalhin ang kanilang basura. Opo. Pwede na po sila pumunta dito sa barangay. Open naman po ang barangay natin. Para hindi na nakatiwangwang doon yung mga basura. Merong isang lugar na lang na paglalagyan ng basurahan na kukolektahin araw-araw. Tama ba? O, ganun na lang gagawin natin. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Po. Salamat po. Simple. Simple lang, di ba? Pero bakit sa harapan pa ng bahay? Ayun. O, so, siguro, alam mo, parang napakasimple nito. Ano masasabi ng Team Puti? Isang beses mo nga lang ginawa, pero paano kung di ka nahuli? E di ulit-ulitin mo pa. Ang lapit na nga ng basurahan, tamad ka pa! Naman, kinausap po siya ng maayos para wala pong gulo. At maganda po sa isang community yung masaya, wala pong away. Tingnan mo, lagi siya nakasigaw. Kinausap mo ako. Mas matanda ako sa kanya, sisigawan niya ako. Maganda po talaga dapat yung maayos na usapan. Tapos kung ano, kaninong ko sinasabi. Okay, Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia, yung pananadya o pagiging mabuting kapitbahay? Yung pananadya, malinaw na malinaw sa first letter of Peter, sa ikalawang chapter. First letter of Peter. Ang sabi ni Peter, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na makasasakit sa kapwa nyo. Don't say bad things about others and don't lie anymore and stop trying to fool people. Yung lagi nating iniisip makaganti tayo sa kapwa. Alam nyo, malinaw na malinaw, nakikita ko rito, ang problema dito, yung personal discipline ng isang community. Nagtatapon ng basura ang isang community doon sa isang lugar malapit kay Tere. Doon itinatapon. Bakit? Nakasanayan kasi doon magtatapon. Ang nangyayari, naggagantihan, nag-iinisan kayo. Parang hindi magandang sa isang community. Alam nyo, ang dapat yung itapon hindi basura. Ugaling basura ang dapat yung itapon na nakikita namin sa inyo. Sayang ang pagiging magkumarin nyo. Kasi yung basura may solusyon. Doon sa ugaling basura, pag hindi nyo in-address, walang solusyon yan. Salamat. Ayan. Tama si Dr. Love. Attorney Lorna, anong legal naman na kaso ang maaaring isampa laban sa kapitbahay na paulit-ulit na nagtatapon ng basura sa harapan mo? Harapan ng bahay. Maraming kaso yan, Idadagdag ko muna yung sinabi ni Dr. Love, Ang talagang basura dito, yung basura na lumalabas sa bibig ninyo, Ang tawag doon, oral defamation. Ang oral defamation, yung nagsisiraan kayo ng karakter sa isa't isa. Pwede rin, unjust vexation, yung nang-iinis kayo sa isa't isa. Pwede rin slander, Lahat na yan, punishable sa batas natin. From 6 months to 6 years. Yung basura, yung illegal na dumping, nagtatapon ng basura, ang fine niyan 5 days lang. 5 days lang pag nahuli kayo na nagda-dumping ng basura. At ang penalty niyan 100 to 2,000 pesos.
I-compare ninyo yung basura, yung actual na basura, sa basura na ginagawa nyo, ugali o lumalabas. Siguro naman, magpapalit na kayo ng ugali. Kasi 6 months to 6 years yan. Ayan, libre. Libre ang payo ng abogada de Campanilla. Biro mo, kailangan sumunod tayo, ha? Okay, Doc Camille, anong hakbang ang maaaring gawin ng isang komunidad para i-handle ang ganitong klaseng toxic behavior? Usually kasi ate ko rin, pag yung mga ganitong klaseng pangyayari, may mga pagkakataon na ang mismong barangay ang gumagawa ng paraan na talagang may mga seminar sila na kung paano ayusin ang mga gulo ng kapitbahay. In fact, ito po yung tungkol sa basura. Alam niyo, sa Cubao area, kasi automatic lahat po mayroong barangay waste management monitoring. So talagang ang nangyayari, pag nadidig niyo po yung busina nung truck, doon lang kayo pwedeng maglabas ng basura. Pangalawa, hindi po tatanggapin ang basura nyo kung hindi segregated siya. So talagang yun yung maganda na sana matutunan din ng barangay, naturuan ng mga community members na kung paano mag-segregate. Ito ay pagkakataon na ibinibigay sa inyo ni Ate Coring na magkaroon ng pagkakataon, linisin ang ating mga bibig, linisin ang ating paligid, dahil kasi yun ang magiging kagandahan ng ating buhay. Yun lang po. Ayun, ang ganda. Tuluyan na kayang mabasura ang pagkakaibigan ng dating magkumare? O mare-recycle pa ang kanilang samahan? Abangan sa aming pagbabalik. Ito ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimama? Face to face, sinong higit na? Gusto ko lang po mag-apply, pero ayaw niya po ako pag-apply. Inuupos yung libag niya po ako nung nalaman niya nga po, buntis nga po ako. Si lalaki, nalulung sa sugal na scatter. Si babae naman, sobrang selosa at laging inuungkat ang ex ng ka-live-in. Relate ba kayo, mga K-harapan? Yung cellphone ko na, kabibili ko lang, winasak niya rin. Para paano laging anak ko. Dahil sa selos. Kaya po siya maka-scatter, ma'am. Mahal mo pa ba si Noel? Pero sabi nga, true love wins. At pag nagmamahalan, nagkakapatawaran. Deserve ang pangalawang pagkakataon. O ikaw naman, Noel, mahal mo pa ba si Kring Kring? Yes po, ma'am. Ang bilis sumagot. Sa dulo, happy pa din ang puso ng live-in partner na sina Noel at Kring Kring. Si Noel nangakong titigil na sa sugal at magtatrabaho. Si Kring Kring babawasan na daw ang pagseselos. Sumpa nila yan sa isa't isa, lalo pat mayroon na silang isang baby. Marami pa silang aayusin sa kanilang relasyon. Di ba? Kami pambinyag Yun na nga yung mga pangbinyag, kami na magpapabinyag. Kami na magpapabinyag. Okay ba? Dahil todo suporta nga tayo sa pagbuo nila ng pamilya, tinupad natin ang pangako nating pabibinyagan ang cute na si Baby Angelica. At nitong adyes nga ng Mayo, sa Holy Trinity Parish Church ng Antipolo, bininyagan si Baby Angelica bilang Katoliko. Welcome to the Christian world, Baby Angelica! Nagagalak naman ang mga magulang na sina Noel at Kring Kring dahil naasikaso na ang kanilang responsibilidad sa anak. At dahil importante nga ang binyag, dapat lang din na ipagdiwang. Imbitado sa salo-salo ang lahat ng mga taong nagmamalasakit kina Noel at Kring Kring.
ang kani-kanilang pamilya, mga tunay na kaibigan at syempre mga ninong at ninang na tatayong pangalawang magulang ni Baby Angelica. Maraming salamat din po sa face-to-face at unang-una po kay Ma'am Corina Sanchez Rojas sa mga binigay po sa amin na handa at sa mga binayaran po na iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa face-to-face at kay Ma'am Corina. Natatandaan ko pa ang sinabi ko sa pagkakaayos nila Noel at Kring Kring. Second chances, pangalawang pagkakataon. Kung minsan, sobra pa sa pangalawa ang binibigay. Yan naman din ang aking misyon. At lahat kami sa face-to-face harapan, Signal at Kapatid Network. Magbukas ng pinto para sa mga deserving na mabigyan ng bagong pagkakataon sa buhay na maayos. Kailangan lang ng konting push, paglaanan ng oras ang kapwa, magbahagi kung may sobra. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo din dito sa Harapang Tulong. Harapin mo face to face. Nako, Malen, ang balita ko ay nag-a-apply ka na ulit bilang OFW. Nag-OFW ka na dati. Opo. Anong trabaho mo? Bahay po. Ha? Bahay po. Sa bahay? Anong bansa ang pupuntahan mo? Kuwait. Kuwait? Okay. Wala po akong, no choice po ako ma'am kasi dito wala namang malaking sweldo eh. Oo, kasi may talaga. nag-aaral po akong anak. Yung mga OFW, yung mga buhay na bayani yan. Ayaw po niya kasing ihim to. Gusto pa po niya matapos yung pag-aaral niya. Ay, syempre, pagtsagaan mo na, girl. Oo, mabuti nga, ikaw blessed ka, meron kang trabaho sa abroad, di ba? So, sinasabi mo na, gusto mo namang makipag-ayos kay Tere. Opo. Di ba? Kasi napakasimple, biro mo supot ng basura. Hindi po kasi parang ako pa yung sinisigawan niya yaan mo na. Baka marami lang iniisip. Ako din po kasi Ikaw rin, may marami sakit ka yung iniisip. kinakasama ko. Pabalik-balik Kasi- kami ng hospital. Bakit? Anong sakit? Sakit po siya, pneumonia. Pneumonia. May bakuna na ang pneumonia. Alam mo ba yon? So tayo ay mayroong tie-up sa ospital ng Maynila. So pwede niyong dalhin yung anak mo at asawa mo doon at patingnan natin. Kasi kung medyo maayos sila, baka pwede na natin silang pabakunahan. Kayo na rin. So ito, nanggaling lang sa basura at cash in, cash out. Huwag na natin pahabain. Ayoko lang yung sinisigawan niya ako. Yaan mo na. Hindi ka Paano naman- binuhangaan mo ng binuhangaan? Mas maraming tao na mas malalaki ang problema. Sa inyo. Huwag na kayong gumawa ng maliit na problemang pinalalaki. Di ba? Kasi tutulungan ko naman kayo. Bibigyan ko kayo ng tigdadalawang medium size na basurahan. May takip na may laman pa na grocery yung basura. Sa kayo nakakita ng basura pero grocery ang laman. So pili ko naman ngayon, mamumulot ka na mamumulot ng basura. Di ba? Tapos, yung barangay ninyo, magdodonate tayo ng 2 malaking basurahan. Para doon na lahat ang... Para hindi na umaalingasaw, So, huwag ka na magtatapon. Huwag ka na magtatapon. Doon na lang sa tapat ng bahay mo. Sige. Ayan na. Magbati na kayo. Sige na. Ayan. Yakap na. Yakap na. Yakap na. Yakap na! Yakap na! Yakap na! Yakap na! Yakap na. Ito naman si Tere. Ang gawin nyo na, next time naman, ang gawin nyo para mas magkabati kayo, doon ka naman magtapon sa kanila. Para babalik kayo ulit dito. Give and take lang. Ayun, di ba? Okay, pinag-uusapan natin yung digmaan, di ba? Sa ngayon po, kung nanonood kayo sa balita araw-araw, napakaraming namamatay na inosente sa pagitan ng mga bansang Iran, Israel, Palestine, Syria, sumali na rin ang Amerika. Nagbobombahan sila doon, pati mga bata, nagkakamatay. Bakit? Saan nagsimula? Sabi nga, sa tagal at patong-patong nagantihan, nakakalimutan ng ugat na dahilan. Hindi nyo na alam kung saan nagsimula. Kasi gantihan ang gantihan.
Ganon din sa magkakaibigan, magkakapatid, nanay sa anak, tatay sa anak, mag-asawa, sa kahit anong relasyon, minsay hindi maiiwasan ng magkainisan o gumagawa ng hindi sinasadya kung hindi tayo marunong magpatawad. Ay, mauuwi na lang ba talaga sa gantihan? O, sa ganitong pagkakataon, ang hihirangin na totoong bayani ay iyong unang magpapakumbaba para magsimula ang pagkakaintindihan, mga regulasyon sa barangay na lahat ay susunod, at pangmatagalang kapayapaan. Di ba? Okay. Ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sapo na, saputik, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan. Na peste ni Bestie. Uy, wala ka na ano talaga. O bakit? Totoo naman Oy, Bakit Kati, send mo? pinakita ko lang. Ano bang nasabi dun sa chat na kahinahinala? Screenshot niya po yung My Day ko. Tapos ipapasa daw niya po sa lalaki. Baka parang nag-isip lang siya na ipupukaw. Bakit may pruweba kayo? Ayan, sabi, Kai, tara na.